Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-confess. Kumusta ang inyong araw? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig sa ating ibabahaging kwento na puno ng damdamin at mga lihim na tanging gabi lang ang nakakaalam. Handa na ba kayong pumasok sa mundo ng ating letter sender na tila nakakulong sa isang sitwasyong mahirap takasan? Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Althea. Sa ilalim ng tirik na araw sa mataong kalsada ng Vigan, Ilocos Sur, isa akong huwarang anak at masipag na empleyado na walang ibang hangad kundi ang matiwasay na buhay. Ang bawat kilos ko ay binabantayan ng mga mapanuring mata ng aking mga kapitbahay, lalo na nina Aling Belen at Aling Celia na laging nakatambay sa tapat ng kanilang tindahan. Kailangan kong panatilihin ang aking imahe bilang isang babaeng may dangal at prinsipyo sa harap ng lahat ng tao. Tuwing umaga, ang ngiti ko ay tila isang praktisadong maskara na isinusuot ko upang itago ang pagod at ang tunay na nilalaman ng aking puso. Kasabay ko sa paglalakad patungo sa opisina ang aking pinsan na si Bernadette, na madalas magkwento tungkol sa kanyang mga pangarap at planong magpakasal sa kanyang kasintahang si Arthur. Habang nakikinig ako sa kanyang mga masasayang plano, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting inggit at bigat sa aking dibdib dahil alam kong malayo ang aking realidad sa kanyang pinagdaraanan. Ang bawat hakbang namin sa Calicrisologo ay tila paalala sa akin na ang buhay ay dapat na diretsyo at walang bahid ng anumang kontrobersya o maling hakbang. Ngunit sa likod ng bawat tawa ko ay may isang lihim na pilit kumakawala. Sa loob ng aming tahanan, naroon ang aking amang si Mang Casimiro, isang retiradong sundalo na sobrang higpit pagdating sa disiplina at moralidad ng aming pamilya. Hindi ko magawang tumingin ng direkta sa kanyang mga mata dahil natatakot akong mabasa niya ang mga kasalanang ginagawa ko kapag nakatalikod na ang mundo at ang araw. Alam ko ang bansa at ang batas ng aming tahanan at ang anumang pagkakamali ay nangangahulugan ng habambuhay na kahihiyan para sa aming buong angkan. Kaya naman, pinipili kong manahimik at sumunod sa bawat utos niya upang hindi makalikha ng anumang hinala. Ang aking kapatid na si Caleb ay madalas ding magtanong kung bakit tila lagi akong balisa at malalim ang iniisip tuwing oras ng hapunan sa aming lamesa. Pilit kong ibinabaling ang usapan sa ibang bagay tulad ng trabaho ko sa munisipyo o ang mga tsismis sa palengke na narinig ko kay Aling Belen. Mahirap gampanan ang papel ng isang perpektong anak habang may daladalang mabigat na krus na hindi mo pwedeng ibaba kahit kailan. Ang bawat sandali ng liwanag ay tila isang pagsubok sa aking kakayahang magsinungaling sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa akin sa buhay. Isang araw, nakasalubong namin sa plaza ang kaibigan ni Papa na si Tito Agustin na may kasamang isang binatang nagngangalang Benji. Pinakilala nila kami sa isa't isa at tila may balak silang paglapitin kaming dalawa dahil sa pareho kaming nasa tamang edad na para bumuo ng pamilya. Magalang akong bumati kay Benji, ngunit sa loob-loob ko ay sumisigaw ang aking puso dahil alam kong hinding-hindi ko siya matatanggap sa aking buhay. Ang pagpapakitang tao na ito ay lalong nagpapahirap sa sitwasyon ko dahil kailangan kong makipaglaro sa tadhana na hindi ko naman gusto. Ang init ng araw ay tila sumusunog sa aking balat, ngunit mas matindi ang init na nararamdaman ko sa aking konsensya habang naglalakad palayo sa kanila. Alam ni Bernadette na may kakaiba sa akin, pero dahil sa sobrang tiwala niya, hindi niya kailanman naisip na may itinatago akong relasyon na ikagugulat ng lahat. Ang umaga ay para sa trabaho, para sa pamilya, at para sa mga obligasyong panlipunan na dapat kong gampanan nang walang anumang reklamo. Ngunit sa bawat paglubog ng araw, unti-unting natutunaw ang maskarang ito at lumalabas ang totoong ako na naghahanap ng paglaya. Madalas akong tumitingin sa orasan
nagbibilang ng mga minuto at oras hanggang sa tuluyan ng magdilim ang paligid at magsipag-uwi na ang mga tao sa kanilang mga bahay. Ang gabi ang aking tanging takas, ang tanging oras kung saan ang bawat hininga ko ay hindi na kailangang pigilin o bantayan ng ibang tao. Habang naghahanda ako para sa pagtulog, ang totoo ay naghahanda ako para sa isang lihim na pakikipagtagpo sa dilim na alam kong magdadala sa akin sa kapahamakan. Doon sa pagitan ng anino at liwanag, doon nagsisimula ang tunay na daloy ng aking masalimuot na kwento. Sa huling bahagi ng hapon, habang nag-ayos ako ng aking mga gamit, biglang nag-text si Caleb na mauuna na siyang umuwi dahil may pupuntahan pa siyang practice ng basketball. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko dahil alam kong ito na ang simula ng aking pansamantalay paglaya mula sa mapanuring mata ng aking pamilya. Ang bawat anino sa kalsada ay tila tumatawag sa akin. Inaanyayahan akong pumasok sa mundong kami lang ang nakakaalam at kami lang ang may kontrol. Sa gabi lang kami tunay na nabubuhay at doon nagsisimula ang panganib na handa kong harapin gabi-gabi. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, dahan-dahan akong lumalabas sa bintana ng aking kwarto upang hindi magising si Mang Casimiro na mahimbing nang natutulog sa kabilang silid. Ang lamig ng hangin sa vegan ay tila yumayakap sa akin habang binabaybay ko ang mga madidilim na eskinita patungo sa aming lihim na tagpuan. Doon sa isang abandonadong bodega, malapit sa ilog, naghihintay ang lalaking dahilan kung bakit handa kong isugal ang lahat ng mayroon ako. Siya ay walang iba kundi si Cedric, ang lalaking itinuturing ng lahat na kaaway ng aming pamilya dahil sa isang lumang alitan. Pagdating ko sa bodega, agad akong sinalubong ng mahigpit na yakap ni Cedric na tila ayaw na akong pakawalan pa kahit kailan. Sa loob ng 4 na sulok na ito, hindi kami ang Althea at Cedric na kinamumuhian ng aming mga magulang, kundi 2 taong nagmamahalan ng wagas sa kabila ng lahat. Ang bawat halik niya ay may halong pait at tamis dahil alam naming 2 na ang sandaling ito ay hiram lamang sa madilim na gabi. Walang ibang nakakakita sa amin kundi ang mga bituin at ang buwan na tahimik na saksi sa aming bawal na pag-ibig. Naglatag kami ng lumang kumot sa sahig at doon namin pinagsaluhan ang mga kwentong hindi namin masabi sa liwanag ng umaga sa harap ng ibang tao. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pagpapakilala sa akin kay Benji at ang plano ni na Papa na ipakasal ako sa iba para sa ikabubuti ng aming pangalan. Ramdam ko ang paghigpit ng hawak ni Cedric sa aking kamay. Isang senyales ng selos at takot na baka isang araw ay tuluyan na akong mawala sa kanyang piling. Hindi namin alam kung hanggang kailan namin kayang itago ang ganitong klaseng ugnayan sa gitna ng galit. Althea, pagod na akong magtago sa dilim. Gusto kitang pakasalan sa harap ng altar na tinitingnan ng lahat ng tao sa probinsya. Bulong niya sa aking pandinig. Ngunit alam naming 2 na ang pangarap na yon ay tila isang bituin na napakalayo at imposibleng maabot dahil sa tindi ng alitan ng aming mga pamilya. Ang pamilya ni Cedric at ang pamilya ko ay may mahabang kasaysayan ng hidwaan na nagsimula pa noong panahon ng aming mga lolo dahil sa lupa. Ang bawat gabi ay isang pagsuway sa tradisyon at isang malaking panganib para sa aming 2 nagmamahalan. Habang nakahiga kami at nakatingin sa butas-butas na bubong ng bodega, naramdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon na tila isang malaking bato sa aking dibdib. Paano kung mahuli kami ni Aling Celia na kilalang malakas ang pakiramdam sa mga lihim na nangyayari sa aming barangay tuwing gabi? Ang isiping iyon ay nagpapakaba sa akin, ngunit ang init ng katawan ni Cedric sa tabi ko ay sapat na upang malimutan ko ang lahat ng takot. Sa mga oras na ito, tanging ang aming mga hininga at ang tibok ng aming puso ang nangingibabaw sa katahimikan. Minsan ay naiisip ko ring tumakas na lang kaming 2 patungo sa Maynila, doon sa lugar na walang nakakakilala sa amin at walang huhusga
sa aming pag-ibig. Ngunit paano ang aking kapatid na si Caleb at ang aking ama na umaasa sa aking suporta at pag-aalaga sa kanilang araw-araw na pangangailangan? Hindi ko kayang talikuran ang aking pamilya, ngunit hindi ko rin kayang mabuhay nang wala si Cedric sa aking tabi tuwing sasapit ang gabi. Isang malaking dilema ang kinakaharap ko na tila walang tamang sagot kahit anong pilit kong mag-isip ng paraan. Ang bawat I love you na binibitawan namin ay may kasamang panalangin na sana ay wag munang sumikat ang araw at wag munang matapos ang gabi. Alam naming paglabas namin sa bodegang ito, kailangan naming muling maging magkaaway o magkilala na tila walang anumang ugnayang namamagitan sa aming dalawa. Ang ganitong setup ay unti-unting kumakain sa aking pagkatao. Ginagawa akong isang mahusay na aktres sa sarili kong buhay na puno ng drama. Ngunit sa piling ni Cedric, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging buhay at malaya sa kabila ng bawal. Bago magmadaling araw, kailangan ko nang bumalik sa aming bahay para hindi mapansin ni Mang Casimiro ang aking pagkawala sa aking sariling kama. Isang huling halik at isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Cedric sa akin bago ako tuluyang lumabas ng bodega at tumakbo pabalik sa aming bakuran. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba at pag-ingat, tinitiyak na walang makakakita sa aking pag-uwi mula sa isang gabing puno ng pag-ibig at kasalanan. Ito ang aming buhay, isang siklong paulit-ulit na nangyayari sa ilalim ng kadiliman ng gabi sa aming probinsya. Sa huling pagkakataon, nagkita kami ni Cedric hindi na sa dilim ng bodega, kundi sa gitna ng plaza kung saan ang lahat ay nakatingin sa amin. Napagpasyahan naming tapusin na ang pagtatago at harapin ang anumang hagupit ng tadhana at ang galit ni Mang Casimiro at ng pamilya niya. Hawak kamay kaming tumayo sa harap ng simbahan. Ipinapakita sa buong mundo na ang aming pag-ibig ay mas matimbang kaysa sa anumang lumang alitan o galit. Ang bawat bulong ni na Aling Belen at Aling Celia ay hindi na namin pinansin dahil ang mahalaga ay ang aming katotohanan. Nagwala ang aking ama at nagalit ang buong pamilya ni Cedric, ngunit nanatili kaming matatag sa aming desisyon na hindi na muling mabubuhay sa anino ng gabi. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata ay tanda ng paglaya mula sa mahabang panahon ng pagsisinungaling at pagkukunwari sa harap ng maraming tao. Alam naming hindi magiging madali ang simula ng aming bagong buhay, pero handa kaming harapin ang bawat pagsubok nang magkasama sa ilalim ng liwanag ng araw. Hindi na namin kailangang matakot sa bawat pagsikat ng umaga dahil wala na kaming itinatagong lihim. Si Bernadette ang unang lumapit sa amin at nagbigay ng suporta. Isang bagay na hindi ko inaasahan pero labis kong ipinagpapasalamat sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang pag-unawa ay nagsilbing lakas para sa akin na harapin ang galit ni Papa na hanggang na ngayon ay hindi pa rin kami kinakausap ng maayos. Ang pag-ibig ay hindi dapat itinatago dahil ang tunay na pagmamahal ay marunong lumaban at handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng dalawang pusong nag-iisa. Ngayon, malaya na kaming naglalakad sa kalsada ng Vigan nang walang maskara at walang anumang takot na nararamdaman. Ang aming kwento ay naging usap-usapan sa buong probinsya, isang paalala na ang gabi ay para sa pahinga at hindi para sa pagtatago ng mga maling desisyon sa buhay. Natutunan naming ang katotohanan ang magpapalaya sa atin kahit gaano pa ito kasakit o kahirap tanggapin sa simula ng ating paglalakbay. Si Cedric ay nananatiling nasa tabi ko, handang bumuo ng mga bagong alaala na hindi na kailangang limitahan ng oras o ng dilim ng paligid. Ang aming buhay ay nagsisimula na sa bawat bukang liwayway na dumarating sa aming masayang tahanan ngayon. Sa huli, napatunayan namin na ang pag-ibig na totoo ay hindi kumukupas sa harap ng matitinding pagsubok at mga hadlang na ibinibigay ng ating kapaligiran at lipunan.
Ang bawat sakripisyo namin ay nagbunga ng isang relasyong matatag at puno ng pag-asa para sa isang magandang kinabukasan na aming pinapangarap noon pa man. Wala nang kailangang tumakas sa bintana. Wala nang kailangang magsinungaling tungkol sa kung nasaan kami o kung sino ang aming kasama tuwing gabi. Ang lahat ay nasa ayos na at ang bawat hininga namin ay puno na ng kapayapaan at tunay na ligaya. Nagpapasalamat ako sa gabi dahil doon kami nagsimulang magkakilala at doon namin naramdaman ang tindi ng aming koneksyon sa isa't isa sa kabila ng bawal. Pero mas nagpapasalamat ako sa liwanag dahil ito ang nagbigay sa amin ng pagkakataong mabuhay ng totoo at walang anumang bahid ng pag-aalinlangan sa puso. Ang kwento ni Althea at Cedric ay hindi na lang isang lihim na usapan sa mga eskinita, kundi isang inspirasyon para sa mga taong nagmamahal. Sa wakas, tapos na ang panahon ng aming pagtatago at simula na ng aming habang buhay na pagsasama sa liwanag. Habang nakatingin ako sa papalubog na araw, hindi na kaba ang nararamdaman ko, kundi ang excitement para sa darating na gabi na gagamitin na namin para sa pamamahinga. Ang bawat bituin ay tila kumikislap sa tuwa dahil nakikita nila kaming masaya at malaya sa piling ng isa't isa nang walang anumang itinatago. Ang aming mga pamilya ay unti-unti na ring nagpapalambot ng kanilang mga puso at umaasa kaming balang araw ay tuluyan na silang magkakaisa para sa amin. Ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang sandata na pwedeng gamitin ng kahit sino laban sa anumang galit o poot. Dito nagtatapos ang aming paglalakbay sa dilim at dito nagsisimula ang aming kwento sa ilalim ng sikat ng araw na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Salamat sa pakikinig sa aming kwento na puno ng aral tungkol sa katapatan at tapang na harapin ang katotohanan sa buhay ng bawat isa. Lagi ninyong tandaan na ang bawat gabi ay may katapat na umaga at ang bawat lihim ay may nakalaang oras para mabunyag at magbigay ng kalayaan. Ingat kayo palagi at sana ay naging inspirasyon ng aming karanasan sa inyong sariling mga paglalakbay sa pag-ibig. At yan ang kwento ni Althea, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog, Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.